Hallelujah. Umaga mga kapatid, nandito tayong muli upang bulay-bulayin ang salita ng ating Diyos na buhay. Ang salita na nagsisilbing pagkain natin, nagsisilbing pagkain ng ating kaluluwa, nagsisilbing inumin din ng ating buhay. Kumbaga, pandugtong buhay natin yan, ang ating spiritual na buhay. At kahit po maraming mga nangyayari sa ating kapaligiran, no? Huwag na huwag yung kalimutang ipanalangin ng mga nangyayari sa inyong bansa, sa iba't ibang bansa din. Pero yan, mga prelude yan. Kagaya ng mga paglindol, yan ay prelude. No? Na kaya malimit ang lindol dahil malimit na rin, papadating na rin ang Panginoong Jesucristo. Nagbibilang na lang tayo ng siguro ilang taon, hindi na masyadong matagal. Malapit nang matapos, sabi ko nga sa 2033. 26 na ngayon, ilang taon na lang, 6 years. Start na yan ang countdown. Sa third 1,000 years, darating ang Panginoon sa maagang bahagi nito. At ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan kong work of grace in believers. Ang gawain ng biyaya sa kalooban ng mga mananampalataya. Sabi po sa Titus chapter 2, 11 to 12. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Nagpakita raw ang biyaya ng Diyos, no, na nagdadala ng kaligtasan. At alam natin na ang tinutukoy dito na pabiyaya ng Diyos ay yung pagmamahal niya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, na hindi niya pinabayaan ang daigdig na kanyang ginawa, ang tao na kanyang linikha sang-ayon sa kanyang wangis ay hindi niya pinabayaan. Nagtalaga siya ng kaligtasan para sa bawat isa na mananampalataya, makikinig sa kanyang mga salita. Kaya nga mga kapatid, ang ating Panginoon, ang grace, ay nagpakita in the person of the Lord Jesus Christ, no? Upang nagpakita siya ang pag-ibig niya para sa mga nadidiliman na sangkatauhan. Kasi tayo nasa kadiliman, di lamang basta-basta kadiliman, kundi lubhang kadiliman. Jesus Christ, the Father's only begotten Son, to usher us a new beginning. Siyempre, pagkadiliman, karumihan, ay kinakailangang baguhin. Pag ang isang bahay, ika nga napabayaan ng matagal, wala nang nakatira, wasak-wasak na, napakarumi, binibisita ng mga masasamang elemento, ay hindi ka pwedeng basta-basta tumira dyan. Kinakailangan linisan mo yan, kinakailangan ayusin mo bago mo uli masabing tahanan. Mga kapatid, at yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Inalis niya yung mga karumihan sa ating kalooban. Mga kapatid, binago niya ang ating mga kaisipan, binago niya ang ating puso, ang dating maruming puso na ang nilalaman ay puro sala lamang, ay binago ng ating Diyos, na yan ngayon ay ginawa niya tahanan. Ang ating katawan ay kanyang templo. Kaya nga sinabi ng Panginoon ay dapat tayong isilang na muli, no? Kinakailangan, you must be born again, meaning the old self or humanity or old humanity be changed to a new one. Yung pagkatao natin dati, yung old man,
ay kinakailangan mabago. Ang dating buhay ay wala na. Lahat ay nabago na. Tayo ay bagong nilalang na. Kulang na nga lang pagdating ng Panginoong Jesucristo na mismong katawan natin ay babaguhin. That is why in John chapter 1 verse 7, verse 15, John chapter 1 verse 15 to 17, itong sinasabi, John bare witness of him and cried, saying, This was he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me, and of his fullness have all ye received. And grace, for the law was given by Moses, but grace and truth by Jesus Christ. So dito sabi ni John, bagaman nauna siya kay Christ 6 months ang pagitan nila. 6 months nang may buntis ang nanay ni si Elizabeth. Buntis kay John the Baptist. Ang Panginoon Jesucristo ay babago pa lang pinopom sa kanyang sinapupunan ni Mary. So mas una siya. Pero sabi niya rito, he was before me. Kasi totoo naman na nauna ang Panginoong Jesucristo sa kanya. Siya ay nasa langit, kaya nga siya ay tinukoy na the second man is the Lord from heaven. Hindi siya yung nagkatawang tao, kundi siya ang Diyos na bumaba, no, na ang kanyang katawan ay binago lamang. Kumbaga, ginawang katulad ng sa atin. Kasi tayo yung sasagipin niya tao ang nagkasala, so tao rin ang dapat parusahan. So kinakailangan niyang baguhin ang kanyang katawan. Lahat ng kahinaan natin ay kinuha niya. Siya ay nagugutom, pero hindi siya nagkakasala. Yun ang kainaman ating mga kapatid. So siya yung dinala niya yung, and of all his fullness have all we received, and grace for grace. So makikita mo rito, no, yung fullness ni Christ, natanggap natin. Siya mismo, hindi siya hinahati-hati para sa atin. Lahat tayo ay tinanggap natin. Natanggap natin ang kanyang kabuuan. Kaya nga, Christ in you, the hope of glory. Huwag na kayong magtaka. Diyos siya So, pwede siyang nasa sa ating lahat. Kahit gaano pa karami ang tao, pwede siyang nasa lahat ng tao. Lahat ng tao ay tumanggap kay Kristo at siya ay nasa kanilang lahat. As it is written in Philippians chapter 2 verse 13, For it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Philippians 2:13 po yun. Ang Diyos daw ang kumikilos sa atin. Sinong Diyos yun, mga kapatid? It's the Lord Jesus Christ. He works in us. At alalahanin natin, mga kapatid, when Christ worked, when the Holy Spirit worked, hindi siya lang mag-isa. The three person is there present. Kaya nga, wanggad Hindi sila sa presence, hindi mo sila pwedeng pag-iwalay. Kung nasaan ang Ama, naandun din ang Anak. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, habang nandito siya sa lupa, naandun din siya sa langit, kasama ng kanyang Ama. At gayon din sa kanyang Ama. Habang naandun siya sa langit, nakaupo sa trono, naandito rin siya. Nasa loob siya ni Christ para sa ating lahat. Gayon din ang banal na Espiritu na siyang pumupuspos sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa verse 12, doon sa Philippians 2:13 verse 12, it says, Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. So mga kapatid,
Ganun ang dapat na attitude ng isang ligtas. Ligtas na tayo, hindi tayo pwede magkampante. Hindi lamang patunayan mo sa iba na ligtas ka, kundi kahit sa iyong sarili. Oy, ginagawa mo pa ba yung unang gawain? Mahal mo pa ba ang Panginoon? By self-examination, gawin natin sa ating mga sarili. Ikaw pa ba kay Kristo? Nasa puso mo pa ba ang Panginoong Jesucristo? At ikaw ba'y templo pa hanggang ngayon ng banal na Espiritu? O, lumipad na sila, wala na. At nag-iisa ka na lang uli. No, mga kapatid, tinatanong natin ang ating sarili with fear and trembling. Kumbaga, wino-work out natin yun. Sinisikap natin. Hindi lamang patunayan, kundi ginagawa natin ang gawain ng isang tunay na ligtas. Kapag tayo ay pinili ng Diyos, hindi para sa karumihan, kundi sa kapanalan at sa sanctification. Ibig sabihin, yung bang paghihiwalay sa lahat ng kasalanan, hihiwalay ka. No, ikaw ay bagong vessel na ngayon. Tayong lahat ay vessel. Vessels of righteousness tayo ng Panginoong Diyos. Ang lininis niya, malinis na. Pag may naaalala tayong kasalanan, o kaya kahit wala, huwag na. Kumbaga, andun yung pagpapakumbaba natin. Yung mga kapatid, kasi baka hindi natin alam, meron na pala tayong ginagawa na hindi mainam o iniisip. No? Pagmamalaki na hindi natin nauunawaan na sa harap pala ng Diyos ay karumal-dumal na. We are to make sure we are saved by self-examination. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobate. Prove mo ang sarili mo. So, mga kapatid, 1 Corinthians 13:5. Kumbaga, examinin mo, prove, patunayan. Sarili ko, patunayan mo nga. Pakita mo nga sa akin, sarili ko. Mga kapatid, ganoon ang ating dapat gawin. Kasi pag hindi natin ginagawa yung self-examination sa ating sarili, ay magkakasala tayo. Hallelujah. At, kumbaga, matapos natin gawin ang self-examination, ang grace ay may tinuturo din sa atin, mga kapatid. No? Hindi lamang niligtas tayo, kundi tinuturuan tayo. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, ligtas na ako, okay na ako, kahit ano pang gawin ko, okay na ako. Tignan natin, sige, sumulong ka. No? Huwag mong gawin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi po, ano sabi dito? Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Denying ungodliness and worldly lust. Yan ang mga ginagawa natin dahil sa takot natin sa Diyos. Yung takot natin na naglalaman ng pagmamahal sa Kanya. No? Ang anak, natatakot sa kanyang magulang. Uy, papagalitan ako ni nanay. Tatay, puno yun ng pagmamahal. Mga kapatid, gagawin natin yun with fear and trembling. Hindi naman yung nangangatog ano. Pero yung word na trembling kasi, mga kapatid, yun yung nagsasabi na tiyakin mo na gagawin mo ito. Work out ng salvation mo. Huwag kang pabaya. Yan ang sinasabi niya matakot ka. No? At doon, dahil na natatakot ka, ipagkakatiwala mo ang sarili mo sa Panginoon. Hindi yung kampante. Pag kampante, gawain ng ano yan. Gawain ng mga hindi maliligtas. Mga kapatid, we are to make sure that we are saved by self-examination. No? Tapos, we are to deny ungodliness. We must have self-control. Yung tinatawag na be sober. May self-control ka.
may maayos na kaisipan, hindi mo ini-entertain yung hindi magandang kaisipan, mga kapatid. We should have standard. May standard tayo. Ito nasa Bible, yan ang standard natin kung paano mabuhay ng tama, ng matuwid. If Christ is right beside you, tignan natin mga kapatid, kung ang Panginoon Kristo, alam mo, nasa tabi mo parati, ano kaya ang gagawin mo? Basta-basta ka ba magsasalita? Basta-basta ka ba kikilos? Katabi mo siya. Magiging maingat ka. Ano mga kapatid? Kasi hindi tayo man pleaser. God pleaser tayo. Gusto natin i-please ang Panginoon natin. Ay, sasabihin ba natin, or this will I think of this thing? Kaya mag-iisip pa tayo ng kung anong bagay. Hindi natin gagawin yung mga kapatid. Magkakasala ba tayo sa ating kapwa? Hindi natin gagawin. Alam mo mga kapatid, pero meron verse sa Bible halos yung last Sunday ko lang parang biglang nabasa. Although dinaanan ko yan na yan ng daan-daang beses na. Pero parang bigla siyang nabubuhay. No? Biglang nangungusap sa iyo. 1 Thessalonians 4:6. 1 Thessalonians chapter 4 verse 6. Sabi dito, that no man go beyond and defraud his brother. Anong tinutukoy natin? Tatapusin mo na. Anong tinutukoy dito? Na wala sa inyo, sabi niyo. Wala sa inyo dapat na lumagpas. Go beyond. Lumagpas sa katotohanan. Parang gano'n. Lumagpas sa kautusan. And defraud his brother. No? In any matter. Ibig sabihin, wala kang kukupitin sa iyong kapatid. No? Kung isa kang Kristiyano, baga malapit sa iyo yung kapatid mo. Dapat kami gusto kang sabihin, kahit alam mong oras pa ng pagtulog, istorbohin mo siya. Parati mong ginagawa, di ba? Yung mabait si kapatid, meron pa dyan. No? Yung kahit na anong bagay, mga kapatid, manghihiram, tapos hindi na isusole. Di ba mga kapatid? Marami yan. Kahit sa mga evangelical pastors, sa primitive, meron din yan. Mga kapatid, pagkatapos ang nasa isip ng isang tao, pag meron mayaman naman yung kapatid ko, bali wala sa akin yung hiniram ko, hindi mo na, yun na, sigurado ka ba doon? E paano kung yung hiniram mo, hindi naman mayaman? Diba? O, kumbaga sa hindi mo dapat sabihin yun, mayaman o mahirap yung hiniraman. Hindi ka dapat magpabaya. Kasi pagka hindi ka nagbayad, pagpalagi kung hindi ka makabayad, what will you do? Ikaw sabi mo, no, pwede bang meron isang pastor niya na nagganyan sa akin noon. Pero naunawaan ko siya kasi hindi siya nagpabaya kinakausap ako. At dahil kinakausap ako, talagang kinalimutan ko na. Kasi wala na siyang atraso sa akin. Hanggang siya mamatay na. Kailangan niya alam ko na unawaan ko. Pero, yung lumapit sa'yo, pagkatapos, wala na, after that. Malaking maliit na pera, laki. Hindi naman bariyahin na naman, bro, pwede bang makahiram ng pamasahe? Wala akong So, pwede makalimutan yun, kasi pamasahe lang Diba? Wala. Pero yung malaking halaga, huwag mong basta-bastahin yun. Kinakailangan kausapin mo yung kapatid mo. Huwag mo sabihin na, patatawarin ako nun. Kasi utos sa kanya ng Diyos Diba? Yeah. Diba? Dapat magpatawad ka sa nagkasala sa iyo. Ang tanong mga kapatid, kung ba pinatawad ka mula sa kanyang puso, ng kapatid mo, na ikaw mismo hindi ka humihingi ng tawad. Sa palagay mo, pinatawad ka ng Diyos? Hindi po, mali po yun. Yung pagpapatawad niya, hindi para sa iyo yun, para sa kanya. Yun ang ginawa ng Diyos. Kasi mai-stress siya para maging kalmado ang kanyang utusan siya ng Diyos, magpatawad ka. So, magpapatawad siya para kumbaga maging kalmado siya.
Pero hindi ibig sabihin nakakalimutan niya. Maalala niya yun. Masakit yun eh. Diba mga kapatid? May mga ganyang mga Kristiyano at wala silang pakundangan, ika nga. Pagkatapos tignan mo, ituloy natin, because the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified. Ang Diyos ang maghihiganti. Huwag mo sabihin, maraming Kristiyano, ay, gumagawa ako para sa Panginoon, may ministry ako, nakakapagligtas ako ng kaluluwa. Eh, hindi naman yun ang interest ng Panginoon eh. Hindi interesado ang Panginoon na makapagligtas ka ng kaluluwa, although okay yun. No? Pero ang interesado niya, yung pagsunod mo sa mga utos, pagbabago ng iyong buhay. Yun ang may bigat, mga kapatid. Evangelism, hindi kailangan ng Diyos yan. Masaya tayo sa gagawin natin ngayon. Pero hindi kailangan ng Diyos yan. Kaya niya magligtas nang hindi ka, nang wala ka. Paano niya niligtas si Abraham, si Enoch? Wala namang preacher noon eh. Ito nga mga binanggit na taon to, ito sila pa kaya yung mga preacher eh. Niligtas sila. Kinausap sila. Si Abraham, di ba? Siya ay Syrian, pero binago siya ng Diyos. So, ang Diyos ang maghihiganti. Kaya, dapat ay gawin natin, huwag natin kalilimutan yung mga kala mo maliliit na bagay. Pero kinuha ka eh. May nawala doon sa kapatid mo. Ito mga kapatid. Kaya pag-pray natin. Kumbaga, kung sa ating ginawa yan, patawad tayo. Patawarin na natin. At pag-pray mo naman na, kumbaga, huwag na silang gantihan ng Diyos. Diba? Ganun yun mga kapatid. Tsaka isa pa, mga kapatid, tayo ko, sakasakaling dumating ang time, marami kayong ipon, huwag kayong magpapahiram ng hindi mo kayang bitawan. Diba? Hihiram sa'yo ng 20 mil, kaya ka, sandang libo nasa bangko mo. Diba? Tumanggi ka, wala akong ganyang kalaki na para ipautang. Ang meron kang ganong kalaki, para ipon mo, para sa sarili mo. Kasi masakit yun. Sakit. Ang pwede mo lang bitawan, yung kaya mo. O Brad, pero ito lang ang pera ko. Ito lang ang pwede kong ipahiram. Kung po sabihin, ito lang ang pera ko. Ito lang ang pwede kong ipahiram. Diba? Magninegosyo. Mag-ipon muna siya bago siya mag-negosyo. Tamang ka dyan, mag-negosyo siya. Diba? Kaya nga, yung iba hindi ka nag-ipon. Tagal-tagal mo nang nagtatrabaho. Kahit pa piso-piso, hindi ka nakaipon. 10 taon pa malaking pera yun. Pagkatapos ngayon, bigla, magninegosyo ko, ang hihiram ka pang negosyo. Mag-loan ka na lang kaya. Kami nang maloloanan dyan eh. Pagkatapos mong makahiram hindi mo nakakausapin yung kapatid mo. Ang bihira. Hindi mo alam, nandun ang Panginoon, ginawa mo yun. Pero kung yung mga kapatid mo wala na, paano mong babayaran? Pag-pray mo na lang. Diba? Bigla lumipat ng hindi na kayo nagkausap. Wala na tayo magagawa doon, pag-pray mo. At yak na, yung kapatid mo matutuwa yun. Pag sinabi mo, Brad, pwede talagang, yung kapos talaga ako eh. Sige brother, okay lang. Pagka kinakausap mo ganun, yun, magiginawa ng kalooban mo, mawawala yung sakit. Mawawala yung sakit at babalik pala si brother. Yun mo, sinabihan niya ako. Kumbaga nagpakumbaba siya. Yun, tulungan mo po siya. So, magiging maayos ang lahat at magiging katanggap-tanggap ka sa Panginoon. Amen? Pero ngayon ang mga kapatid, our desire, una yung worldly lust, no? Kumbaga, malawak ang ibig sabihin ng worldly lust, mga kapatid, ang mga bagay na pwede nating gawin eh. No? May mga senses tayo eh. Naglalas tayo sa pamagitan ng ating mga senses, sa feelings,
O kaya nga yung iba, talagang taon-taon ano yung tawag doon, nag-i-spa. Pa-spice ba? Kahit nangungutang na ng pangulam, nagpapais na pa rin taon-taon. Kasi yung last natin, pleasure, senses, may mga kukuhanan ng picture na ini-enjoy natin. Ang tanong natin sa ating sarili, kung i-enjoy ko ba ito? Okay ba sa Panginoon ito? Ano ang sarili mo? Okay ba sa Panginoon ito? O pagbabaldas lang? Ano mga kapatid? Our desires for glory, isa sa mga desires yung for glory, for wealth. Ika nga, yung desire natin, gusto kong yumaman, gusto kong ganito, magkaroon ako ng malaking bahay, malamansyon. Hindi kontento sa eksakto lang, tama lang. Kumbaga, we cannot serve two masters at the same time. Mamon yun eh. Pagka ginusto mo yung mga bagay na mga mahal na mga bagay, it's mamon. Pero hindi masama ang gusto, lalo kung wala ka naman sariling bahay. Nag-uupahan ka, maganda magkaroon ka ng sarili. Yun ay ipag-pray mo. Pero wag mo na ipag-pray na doon ka sa sikat na mga tirahan. Kailangan yun. Pwede ka na kahit ba 24 square meters lang, di ba? Pwede ipunan mo para magkaroon ng rasta, tumaas siya. Ganun eh. Dahil sa panahon natin, kakapagpatayo kaya tayo ng bahay. Hirap na, di ba? Ito si Brother Joseph, meron na. Meron na. Brother Alex, ba? May sariling kwarto. Bili ako sa Pobres man. Marami na hipon. Sa labas nga lang ng pobre. Congressman. Gaya ng isang bagay na if you seek to be known and admired, then you become your own God. Yung mga tao gusto lang sumikat sila eh. Makilala sila. Ba? Matindiyang pananampalataya nito. Ganun na klase ng eh. Kaya nagiging boss mo, ang sarili mo. Kasi gusto mo ng kasikatan eh. Kilalanin ka. Mga kapatid. If you desire and love to eat, pagkain naman to, delicious, always. No? Gusto mo parating kumakain ng masarap. At kahit na hindi mo na binabudget eh. Kakain ako ng masarap ngayon. Yung bukas, tahin ko muna sa kapitbahay, ang babait naman nila. Yung pala binibuli mo, kaya nagpapahiram. Punta ka sa kakilala mong karinder yan. Sarap yung ulam. Pautang mo na. Kaya 10 piso lang muna ako nito. Mga utang na ito. Bubuli ka. Yung mga desires natin, ano nangyari pag pinagbibigyan mo yung desires mo, kaya iba kumakain ng mga smorgasbord, eat all you can. Tayo kung dating gagawin nun. Eat all you can, hindi yung maganda yan. Una-una, hindi maganda para sa kalusugan mo. Bakit ka mo? Kakain ka ng kakain, hihiklatin mo yung tiyan mo. Magkakaroon ng mga sugat yan. Magugulat ka na lang, isang araw, mahina na ang panunaw mo. Tinatay ka na parati. Hindi maganda mga kapatid. Hindi tayo ginawa, hindi para magmalabis. Hindi, tama lang. Mga kapatid, moderate. Dapat moderate tayo. No? At pagka ganon, iba talagang pagkain parati yung gusto, nakikita pagdating sa handaan eh. Talagang pagka yung pinakakursunada niyang putahe, yun ang uunahin niya eh. Tapos pagtira niya, kahit wala na siyang kunin na iba eh. Sa dami ng kinuha niya, wala ka nang aabutan. O may mga ganon. May kasapakat pa. So, nagiging Diyos mo yung tiyan mo. Di ba? Dapat ikarga natin kasi pinangangalagaan natin ang katawan natin, yung maaayos.
Hindi yung puro kalitsyon, puro masasarap. Eventually, magkakaproblema. Mamaya, ma-Alzheimer's ka. 40 anyos pa lang, Alzheimer's na. Makakalimutin na. Mga kapatid, yung yung mga desires of the flesh natin, no? Kumbaga sa yung yung nakikita ng ating mga mata. No? We become lovers of pleasure more than lovers of God. No, mga kapatid, iba gusto lang subukan tumira doon sa mga high-rise, mga staycation. Kailangan mo ba talaga yun? Diba? Hindi kailangan yun. Ba't gagawin mo? Tapos napakalaking gastos. Diba mga kapatid? Kailangan lang. Rather, grace teaches us to live soberly. Ibig sabihin ng soberly, o yung sober, ay moderately, with a sound mind. Moderate ka lang. Ibig sabihin, yung tama lang. Tapos maayos yung pag-iisip mo. Hindi ka lasing. Hindi ka nakadroga. Na parang nakadroga. No? Maayos ang iyong kaisipan. Yung mga, kung magbiro ka man, yung malilinis na biro. No? Wag yung mga dirty jokes. Righteously. Kumbaga pag sinabing righteously, right action, yung mga action mo tama, mga pananalita mo tama, mga decision mo sa buhay, mga plano mo tama, isinasangguni mo sa Diyos. Mga kapatid, tapos godly in this present world. Pag sinabi mong godly, yung iyong daan, your ways, yung itinakda ng Diyos, shall not be contrary to God. Pag ungodly, contrary to God. Godly, maka-Diyos. Hindi kumukontra sa Diyos ang iyong mga iniisip, mga sinasalita. No? You are pleasing to God, that is being godly. Yun naman ang purpose natin. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng isang bagong kanon, isang bagong diwa o spirito. No? Na sinilang tayo sa spirito para maging pleasing tayo sa paningin ng Diyos. Pleasing or a God pleaser, not man pleaser. At pagkatapos, i-focus natin ang paglilingkod natin sa ating Diyos na buhay. Tamang paglilingkod. Sunday na, dito tayo. Babasa tayo sa inyong batahanan. Siyempre, yung paglilingkod mo sa Diyos, para din sa iyo yun eh. Tandaan niyo mga kapatid, walang inuutos ang Diyos sa atin na makakasama sa atin. Lahat ng inuutos niya sa atin ay pawang makabubuti. Basta tayo ng Word of God, mag-share din tayo mga kapatid. Kumbaga sa gawin natin ang mga bagay na yun. Hindi naman parati mga sharing. May pagkakataon lang. Pag-pray mo, may magtatanong sa iyo, yung maganda. Pag nagtanong, ibig sabihin, interesado. Sasagutin mo ng maayos. Pero dapat magbasa ka ng Bible para alam mo yung isasagot mo. Pagkatas parati kang nananalangin. Kasi pag parati kang nananalangin, kahit na kukunting alam mo sa Bible, nakakasagot ka ng tama. Na magugulat ka, biblical. Ibig sabihin, hindi nga nakalagay sa Bible, pero biblical siya. Katulad. No? Nakasulat. Yan ang mga gawin natin mga kapatid. Sabi po sa Titus, yung ating last na babasahin, Titus chapter 2, 13 to 14. Aklat ng Tito, 2, 13 hanggang 14. Itong gawin natin mga kapatid habang ini-examine natin ang ating mga sarili sa araw-araw. Nagre-repent tayo kung kinakailangan. Hindi masamang magsisi araw-araw. Pundasyon yan eh. Kagaya nito, pundasyon. Pwede mo bang alisin yan? Andyan na yan. Kumbaga, parating hindi tumitigil yung pundasyon na yan na sumusuporta sa tahanan. Ganon din ang repentance. Yan ay pundasyon na sumusuporta sa tahanan ng iyong buhay.
No? Looking for that blessed hope. Sabi nga mga kapatid, and the glorious appearing of our great God and our Savior, Jesus Christ. Doon tayo nakatingin. No, kasi mga itong daigdig na ito na kinakahumalingan natin paminsan-minsan ay hindi naman ito mananatili. Susunugin ito eh. Hindi ito babaguhin. Susunugin. Mawawala. Maaabot. Walang matitira. Lalamunin siya ng impyerno. At ganun din yung mga heavenly bodies na yan. Hindi ko na alam kung lahat pero lahat yan, titiklopin yan. Magsasama yan sa isang lugar. Kaya makita mo yung apoy, grabe. Pati ang araw, diretso yan. Mawawala lahat yung mga liwanag na yan. At ang nananatiling liwanag ay ang tunay na liwanag. Yung sabi ni John sa chapter 1, He is the true light, the Lord Jesus Christ. Mawawala ang lahat ng liwanag na yan. Siya ang maiiwan. Ang Diyos ang maiiwan na nagliliwanag para sa ating lahat. No, mga kapatid, mawawala yung mga pangangailangan natin na yan. So, i-focus natin ang ating Panginoon, looking for that blessed hope. Blessed, pinagpalang pag-asa yan eh. Doon tayo mag-focus pag may nangyari sa atin dito. May narinig tayong salita. Kumbaga, pa tayo makikipag-awal sa salita lang yun. Focus ka sa Panginoon. Yung napahiya ka, focus sa Panginoon. Limutan mo na yun. Kuminsan, alam mo, kuminsan, medyo binastos ka o marami nakarinig. Kala mo napahiya ka. Hindi. Ang napahiya yung gumawa sa'yo. Yun ang kinaiinisan ng mga nakakita. Hindi ikaw na pinahiyaan niya. Kapatid, kaya kalimutan natin ang mga bagay na yun. Lalo sa mag-asawa, bago kayo mag-aaway. Never na mag-aaway kayo, lalo kung konting bagay lang. Huwag yung pag-aaway kahit malaki pa yan. Never na pag-awayan niya. Dapat payapa kayo. Isang katawan kayo eh. Hindi sabihin nun, kumbaga, pareho yung mindset, no? Magiging magkapareho niyan sa katagalan. Kaya bawal. Pataasan, bawal yan. Mas mainam yung nagpapakumbaba ka. No? Magtulungan kayo, magmahala nyo ng gagawin natin bilang mag-asawa, bilang magkakaibigan, bilang magkakapamilya, bilang magkababayan. Diba? Mahalaan. Alisin na natin yung mga pagmamalaki. Alisin na natin yung pagiging mataas. Masama po yun. No? Yun ang tignan natin, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior, Jesus Christ. Darating din isang araw ang ating Panginoon. Palapit na ng palapit. Nang pinangako na tiyak gagawin niya yan. Kung hindi niya gagawin yun, bakit nagpakamatay pa niya sa krus? Hinayaan pa niyang patayin siya sa krus, mga kapatid. Diba? Hinayaan pa niyang mahirapan siya. Kung hindi siya babalik, bakit pa siya pumunta rito in the first place? No? Kung si MacArthur na bumalik eh. Kung sinabi niya, I shall return, bumalik siya, tao lang yun. Pero ito ang Diyos, babalik siya. Sinabi niya eh. Lahat ng pangako niya, gagawin niya. Who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity. No? Binigay niya ang sarili niya para tayo matubo sa lahat ng taliwas. No? Sa nakasalanan. And purify unto Himself. No? Purify unto Himself. Gagawin puro, gagawin napakalinis. A peculiar people, zealous of good works. Ganun, kaya niya tayo pinili. Na mula pa nung una, mula pa nung hindi pa nilalang ang daigdig na ito, pinili na niya tayo para tayo maging zealous sa magagandang gawa. Good works, mga kapatid. Pakita natin sa pamagitan ng ating pag-uugali at sa pamagitan ng ating pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Amen? At tiyak, may gantimpala tayo, mga kapatid. Dito ang presensya niya yung pinaka-matinding gantimpala para sa atin. No? Ayun, matitiyak natin na tayo ay ligtas. Amen? Amen. Amen. Tayo po ay lumuko sa isang panalangin. O
O aming Diyos, aming Ama, ikaw na po ang bahala sa amin. Alam mo, Panginoon, ang aming kalagayan, ang aming spiritual na buhay, kung anong laman ng aming mga puso. Lord, kung nagkasala kami ng mga nakaraang araw, o matagal na, Panginoon, Lord, kami po ay patuloy mong patawarin. At kung may naalala kaming kasalanan namin sa iba, Panginoon, tulungan mo po kami para mapawi ang Lord, ang kasalanan yun, Panginoon. Salamat po, aming Diyos. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na gumaway sa bawat isa sa amin, na wag mo kaming pababayaan, Panginoon. Wag mo kaming pababayaan magkasala sa iyo, aming Diyos. Parati mo kaming ituwid, Panginoon, ang landasin. At higit sa lahat, Panginoon, wag yung aalisin ang presensya mo sa aming buhay. Ang iyong Espiritu, O Diyos, dapat na andyan parati, Panginoon. Lord, ito po hindi namin utos sa iyo, Panginoon, kundi pakiusap, Panginoon.